Alam mo bang may mga lugar sa Pilipinas na sobrang siksikan na kahit maglakad ka ay mahihirapan ka ng makadaan? Mga lugar kung saan halos dikit-dikit ng mga bahay, daanan at kahit ang hangin ay parang ang hirap ng lumusot. Kung iniisip mong crowded ng lugar mo, panoorin mo to dahil pag-uusapan natin ang top 10 na pinakamataong lugar sa Pilipinas. Mga lugar na sobrang punong-puno ng mga tao na kahit mahulog ang piso mo, baka hindi mo na makita. Ready ka na ba? Tara't simulan na natin. 10. Cagayan de Oro City. Ang Cagayan de Oro City or CDO ay isa sa mga pinakamataong lungsod sa Mindanao. Sa sobrang bilis ng pag-unlad nito, pati ang dami ng mga tao dito ay mabilis ding dumarami. Sa downtown area, lalo na sa Cogon Market at Divisoria, halos hindi mo na makita ang daan sa dami ng vendors, jeepneys at pedestrians. Ang urbanization ng lungsod ay patuloy na nagdadala ng mas maraming mga tao mula sa iba't ibang probinsya, kaya asahan mong lalo pang dadami ang mga maninirahan dito. Dagdag pa rito, ang CDO ay kilala rin bilang isa sa mga sentro ng kalakalan sa Mindanao, kaya't maraming manggagawa at negosyante ang lumilipat dito. 9. Bacolod City. Kilala ang Bacolod City bilang City of Smiles, pero minsan ay hindi mo na makita ang ngiti ng mga tao sa sobrang siksikan. Sa Libertad Market at Downtown Bacolod, dagsang mga mamimili, estudyante at mga manggagawa. Kapag piyesta ng Mascara Festival, milyong-milyong mga bumibisita rito, kaya't parang buong lungsod ay isang napakalaking street party. Dagdag pa rito ay ang patuloy na paglaki ng populasyon sa Bacolod ay nagdudulot ng mas maraming residential areas at business establishments, dahilan para mas dumami ang mga tao sa pangunahing distrito. 8. Iloilo City. Ang Iloilo City ay mabilis ding lumalaki at isa sa pinakamataong lungsod sa Visayas. Sa Jaro, City Proper at La Paz, mahirap nang dumaan sa dami ng mga tao, lalo na tuwing piyesta at mga special events. Ang Dinagyang Festival na isa sa pinakinggrandeng selebrasyon sa buong Pilipinas ay nagdadala ng libo-libong turista, dahilan para lalo pang lumobo ang dami ng tao sa lungsod. Bukod pa rito ay maraming estudyante ang nag-aaral sa Iloilo dahil sa mga kilalang universidad, kaya't araw-araw ay puno ang mga kalsada ng nagmamadaling mga commuters at pedestrians. 7. Davao City. Ang Davao City ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas sa lawak ng lupa, pero sa urban areas nito ay parang di nakasya ang dami ng tao. Ang Bangkerohan Market ay isang sentro ng siksikan, lalo na tuwing umaga kung kailan dagsang mamimili at nagtitinda. Sa San Pedro Street, isa sa pinakaabala at masikip na lugar sa lungsod, ay parang piyesta araw-araw sa dami ng naglalakad at sasakyan. Isa rin itong top destination sa Mindanao, kaya naman hindi lang residente ang nagpupunta rito, kundi pati na rin ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa rito ang maraming mga call centers at negosyo sa Davao na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong mga tao. 6. Cebu City. Kung akala mo'y siksikan na sa Metro Manila, subukan mo kayang pumunta sa Cebu City. At masasaksihan mo ang Colon Street, ang pinakamatandang kalye sa Pilipinas, ay laging punong-puno ng mga tao at sobrang hirap lakaran. Ang Carbon Market naman ay parang isang gubat ng vendors at mamimili, walang espasyo para sa social distancing. Kahit sa Fuentes Osmeña Circle, isa sa mga iconic landmarks ng lungsod, ay araw-araw dagsa ang mga tao, lalo na tuwing gabi kung kailan, maraming street vendors at tambay sa paligid. Ang pagsisiksikan dito ay bahagi na ng buhay ng mga Cebuano. 5. Pasig City. Ang Napico, Rosario at Palengke area. Ang Pasig ay isang highly city na kilala sa matinding population density. Sa Napico at Rosario, makikitang siksikan ng mga bahay at eskinita na nagiging balwarte ng informal settlers. Samantalang sa Pasig Mega Market naman ay isang napakalaking palengke na laging puno ng mga tao, mula umaga hanggang hapon. Sa bawat metro kwadrado, makakakita ka ng mga tindahan, mamimili at mga nagko-commute. Isang tunay na masiglang daluyan ng kalakalan at abalang buhay ng lungsod. 4. Manila. Divisoria, Tondo at Quiapo. Ang Maynila, ang sentro ng kalakalan at kasaysayan at isa rin sa pinakamataong lungsod sa bansa. Sa Divisoria ay kahit anong oras ka pumunta, ay siguradong makakakita ka ng dagsa ng mga tao. Mga mamimili, tindero at empleyadong nagmamadali.
Sa Quiapo naman ay lalo na tuwing Biyernes, halos hindi ka na makagalaw sa dami ng deboto at vendors na nagkalat. Ang Tondo naman ay kilala sa mataas nitong population density kung saan ang dikit-dikit na mga bahay at makikitid na eskinita ay nagpapakita ng tunay na buhay sa lungsod. 3. Mandaluyong City, Addition Hills at Boni Avenue. Maliit man ang Mandaluyong pero matindi ang siksikan dito. Sa Addition Hills ay makikita mo ang isang concrete jungle ng dikit-dikit na bahay, makipot na eskinita at patuloy na dumaraang mga tao. Isang buhay na komunidad na hindi natutulog. Sa Boni Avenue naman, lalo na sa paligid ng MRT station, araw-araw ay tila sa rush hour ang eksena. Siksikan sa pila ng jeep, bus at tren, pati na rin sa dami ng naglalakad. Mula umaga hanggang gabi, hindi bumabagal ang daloy ng mga tao at sasakyan. Isang patunay kung gaano ka-dynamic at kasikip ang buhay sa Mandaluyong. 2. Makati City, Guadalupe and Pio del Pilar area. Ang Makati ay hindi lang business district, kundi isa na rin sa pinakamataong lugar sa bansa. Sa Guadalupe, lalo na sa ilalim ng tulay at sa paligid ng MRT station, parang palengke araw-araw sa dami ng mga tao at sasakyan. Dito ay makikita mo ang mga iba't ibang klase ng mga commuters, mula sa mga empleyadong nagmamadali patungong opisina hanggang sa mga vendors at street performers na nagdadagdag ng kulay sa kalsada. Sa gabi naman ay mas nagiging buhay ang lugar dahil sa street vendors, late night commuters at mga kainan na bukas hanggang 10 oras ng gabi. Isang tunay na patunay na hindi natutulog ang lungsod anuman ang oras ng araw. 1. Caloocan City, Barangay Bagong Silang. Ang Barangay Bagong Silang sa Caloocan ay may higit na 250,000 residente. Ang pinakamataong barangay sa buong Pilipinas. Dito yung mga bahay ay magkakadikit at ang mga eskinita ay punong-puno ng dumaraang mga tao mula umaga hanggang gabi. Kapag rush hours, mas nagiging mahirap ang paggalaw dahil sa dagsa ng mga estudyante, manggagawa at tindero na sabay-sabay bumabaybay sa makikitid na mga lansangan. Sa mga pampublikong palengke at transport terminals ay hindi mahirap makakita ng dagsa ng pasahero at mga mamimili na tila walang katapusang agos ng mga tao. Sa kabila ng sikip at ingay, patuloy ang sigla ng komunidad mula sa mga tindahang bukas 24/7 hanggang sa samot-saring hanap buhay ng mga residente. Ang matinding siksikan dito ay naging bahagi na ng araw-araw na pamumuhay. Isang patunay kung paano nagagawang makibagay at mag-adjust ng mga Pilipino sa kahit anong sitwasyon. At yan ang top 10 pinakamataong lugar sa Pilipinas. Sana ay nag-enjoy kayo at may bagong natutunan sa video ito, kaibigan. I-comment lang sa ibaba kung alin sa mga lugar na ito ang napuntahan mo na at kung may gusto kang idagdag sa listahan. Huwag din kalimutang mag-like, share sa mga kaibigan at mag-subscribe na din sa aming channel para sa mas marami pang interesting at nakakaaliw na content. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa naming uploads. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.